Teresa, gising na riyan. Saad ni Felix, isang matandang pulis sa 27 anyos na si Teresa, habang bahagyang inaalog ang balikat nito. Pangatlong beses mo na itong natutulog sa daan. May bahay ka naman. Bakit dito ka umiinom? Imbes na sumagot, umikot patagilid si Teresa habang yakap ang bote ng alak. Naparami na naman palang inom niya, dahilan para makatulog siya sa kalsada. Kapag hindi ka pa tumayo dyan, dadalhin ka namin sa police station. Wika ni Felix na may halong pagbabanta. Dahil doon, napaupo si Teresa kasabay ng pagngiwi nito. Sandali lang, kita mo namang parang binibiyak pang ulo ko dahil sa hangover eh. Tumaas ang kilay ni Felix. Bakit ba kasi ginagawa mong tubig ang alak? Imbes na sumagot, ibinaling nito ang tingin sa mga taong nagbubulungan sa paligid at tila pinagchichismisan na siya. Oh, ano? Ngayon lang kayo nakakita ng lasing na nakatulog sa daan? Masungit niyang sabi sa mga ito, dahilan para mag-iwas ng tingin ang mga nakikiosyoso. Mga marites na to, nakakabwisit. Teresa, seryoso ako sa sinasabi ko. Isang ulit pa at sa kulungan ng bagsak mo. Hindi mo ba alam na pinipigilan ko lang silang ireklamo ka? Litanya ni Felix habang hinihimas ang sentido. Eh di ireklamo nila ako. Pakialam ko sa mga hunghang na yan. Huwag na natin tong palakihin, okay? Sa ibang kalsada naman ako matutulog para ayos na. Sarkastikong sabi ni Teresa habang iniikot ang mga mata. Bumuntong hining ang pulis bago binigyan ng dalaga ng nakakaawang tingin. Hindi matutuwa ang mga magulang mo kapag nakita kang ganyan. Balak mo bang patayin ang sarili mo? Bakit? Hindi pa ba ako patay sa sitwasyong kong to? Sarkastikong tumawa si Teresa. Mula nang iwan nila ako para na rin nila akong pinatay. Humihinga ako, oo. Pero may silbi pa ba talaga tong buhay ko? Natigilan si Felix sa narinig. Nabalitaan niya ang pagkamatay ng mga magulang ni Teresa 5 taon ang nakakaraan. Pero hindi niya alam na ganoon pa rin pala kalaki ang epekto nito sa dalaga. Teresa, iha, pasensya na. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil kaibigan ko ang mga magulang mo dati. Salamat sa concern, Manong Felix, pero hindi ko yan kailangan. Sagot ni Teresa sa malamig na tono bago tumayo at pinagpagan ng damit. Alis na ako. Pagka-uwi ni Teresa sa kanilang bahay, naligo siya at inayos ang sarili. Maya-maya kasi, simula ng shift niya sa trabaho bilang factory worker. Ganun lang ang buhay niya sa araw-araw. Papasok sa hapon, iinom hanggang sa makatulog at papasok ulit. Hindi niya hinahayaang magkaroon siya ng bakanting oras para mag-isa at mag-isip. Ayaw niyang maalala ang nakaraan, ang panahon kung saan hindi kinaya ng mga magulang niya ang lungkot nung iniwan sila ni Feli, ang nakababata niyang kapatid. Puro na lang ako trabaho at hindi ko na mabili ang mga gusto ko para lang ibigay sa inyo. Ganito ba maging magulang? Ipinapasa lang ang mga responsibilidad sa mga anak nila? Puro na lang ako trabaho. Hindi ko na mabili ang mga gusto ko para lang ibigay sa inyo. Ganito ba maging magulang? Ipinapasa lang ang responsibilidad sa mga anak? Saad ni Feli nang minsang maubusan na ito ng pasensya. Kung ganito lang din naman, aalis na ako rito. Ayoko na ng mga pabigat sa buhay ko. Ay, buwisit. Napabuntong hininga sabi ni Teresa bago pinunasan ng luha. Palagi siyang umiiyak sa galit kapag naaalala iyon. Para sa kanya, si Feli ang sumira sa kanilang pamilya. Kailangan ko pa yatang damihan ng iinumin kong alak mamayang gabi. At dapat hindi ko na inaalala pang babaeng yon dahil simula nang iniwan niya kami, itinakwil ko na rin siya bilang kapatid ko. Pumasok na si Teresa sa trabaho. Walang humpay niyang pinagod ang sarili hanggang sa matapos ang shift niya. Nag-overtime pa nga siya para lang makabili ng dagdag na alak na siyang iniinom niya sa daan para pauwi. Paubos na sana ang alak na iniinom nang mapatigil siya sa tapat ng kanyang bahay. Lasing na ba ako? Nakakunot noon niyang tanong habang nakatitig sa basket na may lamang sanggol. Totoo ba itong nakikita ko o epekto na to ng kaiinom ko? Dahan-dahang nilapitan ni Teresa ang basket. Iniangat niyang kumot na nakabalot sa katawan ng sanggol habang nananalangin na sana guni-guni lang ang lahat. Kaya naman, laking gulat na lang niya nang biglang pumalahaw ito ng iyak. Anak ng... Sinong loko-loko ang nag-iwan ng sanggol sa bahay ko? Uy, mga pare, si Teresa may anak na. Pangaasar ni Jeremy, ang kapitbahay niya at nakakainuman niya minsan nang mapadaan ito. Hunghang ka, ni boyfriend nga wala ako. Umamin ka, ikaw ang nag-iwan nito, no? Wala akong kinalaman dyan, oh. Depensa naman ni Jeremy sa sarili. Hindi magandang biro to, ah.
Kung kanino mang anak to, umamin na kayo. Galit na sabi ni Teresa bago tumingin sa paligid. Nasasaktan din kasi siyang makita na umiiyak ang sanggol, ngunit ayaw niyang mapalapit dito. Malay mo, nakatadahan na talaga yung bata na mapadpad sa'yo. Kasi tingnan mo, magkamukha kayo. Aray naman! Biglang reklamo ni Jeremy nang batuhin siya ni Teresa ng tsinelas. Kahit kailan ka talaga. Nakakabisit ka kasi kung ano-anong sinasabi mo. Umirap si Teresa bago tiningnan ng sanggol. Gusto niya itong deadma hinalang at umaktong parang walang nakita, pero hindi niya magawa. Kumikirot ang puso niya habang pinapanood ito na tila natatakot mag-isa. Hindi niya tuloy mapigilan na maikumpara ang sanggol sa kanya. Hay, bala na nga! Naiilang na saad ni Teresa bago isinama ang sanggol sa loob. Pinunasan, pinainom ng gatas at hinele niya ang sanggol hanggang sa makatulog ito. Marunong si Teresa mag-alaga ng bata dahil siya rin ang nag-alaga kay Feli noon. Pero hindi ibig sabihin na natutuwa siyang alagaan ito. Oh, bakit mo akong niningitian? Hindi ibig sabihin na inaalagaan kita ngayon. Madadaan mo na ako sa ganyan ha? Saad na Teresa habang nakanguso. Bigla namang humagikik ang sanggol at tila naging isang musika iyon sa pandinig ng dalaga. Napangiti siya, ngunit kaagad ding natigilan nang mapagtanto ang ginawa. Bakit ako napapangiti? Nababaliw ka na ba, Teresa? Mahina niyang sinampalang pisngi. Hindi to pwede. Bukas hahanapin natin kung sinong nanay mo. Dahil siya dapat ang umaako ng responsibilidad para sa'yo. Mag-aanak-anak sila tapos iiwan na lang nila sa kung saan. Ayos ah. Umismid siya at humalukip-kip. Napornada tuloy ang pag-inom niya ng alak para bantayan ang sanggol. Ngunit ito rin ang unang beses na hindi niya naalala ang pait ng nakaraan kahit walang tulong ng alkohol. Ganun pa man, buo na ang desisyon ng dalaga. Kahit kailan ayoko na ulit maging malapit sa ibang tao dahil ayokong masaktan ulit. Bulong niya sa sarili bago tuluyang makatulog sa pagod. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Teresa sa mga kapitbahay tungkol sa nag-iwan ng sanggol sa bahay nila. Ngunit walang nakita ang mga ito. Wala ring CCTV sa lugar na yon, kaya mas lalo siyang nahirapan. Wala na tuloy siyang ibang pagpipilian. Lumapit siya kay Felix upang humingi ng tulong dito. Base sa kwento mo, mukhang kilala ka nang nag-iwan yan sa'yo. Sambit ng pulis bago itinuro ang sanggol na nasa stroller. Pero yung stroller na yan, hindi ba yan yung ginagamit mo noon para ipasyal si Feli? Nakatago pa rin pala yan sa inyo? Hindi na mahalaga yun, Manong Felix. Ang mahalaga, mawala ka agad sa puder ko ang batang to. Naiiritang sagot ni Teresa dahil pinaalala ni Felix ang nakaraan niya. Gusto kong mahanap ang nanay ng batang to para masabunutan ko siya kung sakali. Talagang sa bahay ko pa iniwan ah. Bumuntong hininga si Felix. May isinulat ito sa papel bago nagsalita. Gagawin ko ang makakaya ko. Babalitaan kita pagkatapos ng 3 araw. 3 araw? Ang tagal naman nun. Marami kaming inaasikaso ngayon, Iha. Sana maintindihan mo na hindi kami robot. Sagot ni Mang Felix bago tinitigan ng dalaga. Pero nakakapanibago lang na hindi ka lasing ngayon. Nakikipagsagutan ka pa sa akin. Dagdag pang biro nito. Paano iinom ng alak? Maya-maya umiiyak ang batang to dahil ang bilis magising. Umismid na sabi ni Teresa. Balitaan mo na lang ako, Manong ah. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Ngumiti si Felix. Sige, Iha. Mag-iingat ka. Tumangon na lang ang dalaga bilang sagot bago ito umuwi. Iniwan niya muna saglit ang sanggol kay Minda, isa sa mga kapitbahay niya, bago nagtungo sa trabaho kanina. Ganun ang naging takbo ng buhay ni Teresa sa loob ng 3 araw, hanggang sa tinawagan na siya ni Felix para bigyan siya ng update. Nakangiti pa siyang pumasok ng police station sa pag-aakalang matatapos na ang paghihirap niya. Ngunit hindi pala ganun ang mangyayari. Ilang araw na kaming naghahanap ng lead, pero hindi talaga namin alam kung sino ang nag-iwan yan sa bahay ninyo. Kung bibigyan mo kami ng 1 buwan, baka mahanap namin siya. 1 buwan? Tatagal pa sa akin ng 1 buwan ang sanggol na yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Teresa. Ang tagal, hindi ko kakayanin. Paano mo nasabing hindi mo kakayanin? Hindi mo pa naman sinusubukan. Tanong ni Mang Felix at kumunot naman ang noo ni Teresa dahil doon. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi mo nalang alagaan ng bata? Biglang humagalpak ng tawa si Teresa, dahilan para mapatingin sa kanyang ibang tao. Ako mag-aalaga? Sarili ko nga hindi ko maalagaan, tapos yung batang yun pa? Ginujoke mo yata ako eh.
Ngunit napatigil siya sa pagtawa nang makitang seryoso ang ekspresyon ni Felix. Hindi niya gusto ang awang nakikita sa mga mata ng pulis na para bang kinakaawaan siya nito. Sige, ako nang bahala kung anong gagawin ko sa bata. Saad ni Teresa sa mahinang boses bago kinagat ang pang-ibabang labi. Huwag niyo nang hanapin ang nang-iwan dito. Aalis na ako. Dali-daling pumunta si Teresa sa bahay ni Naminda para kunin ang sanggol at pagkatapos umuwi silang dalawa. Ngiti-ngiti ang sanggol nang makita siya, kaya napatigil ang dalaga saglit sa paglalakad. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang ngumiti-ngiti sa akin, hindi kita gusto? Nakakunot noong sabi ni Teresa, ngunit bigla na lang humagikik ang sanggol. Huwag mo nga akong tinatawanan, hindi ako papayag na dumito ka, no? Ano ka, siniswerte? Pagkasabi niya nun, biglang pumalaho ng iyak ang sanggol. Nataranta tuloy si Teresa sa pag-akalang umiiyak ito dahil nakaramdam itong ipapaampo na siya sa iba. Ngunit napamura si Teresa nang hawakan ng noon nito. Ang taas ng lagnat mo! Bulalas ni Teresa. At imbes na sa bahay ampunan, sa ospital ang naging destinasyon nila. Sa tulong ng mga gamot, madaling naagapan ang sakit ng bata. Napag-alaman din ni Teresa na mahina ang resistensya nito, kaya dapat mas paglaanan ito ng pag-aalaga at pagmamahal. Dahil doon, nagmuni-muni na lang si Teresa habang pinapanood ang sanggol matulog. Siguradong hindi ka maaalagaan sa ampunan kapag nagkasakit ka katulad nito. Bulong niya sa sarili at maya-maya'y bumuntong hininga. Sige na nga, palalakasin ko na muna ang resistensya mo. Tapos, saka kita dadalhin sa bahay ampunan. Natigilan si Teresa nang may mapagtanto. Hindi pa pala niya nabibigyan ng pangalan ng bata. Sandali siyang nag-isip hanggang makaisip ng magandang ipapangalan dito. Clea, ibig sabihin magandang kinabukasan. Bigkas ni Teresa bago napangiti. At hindi peke ang ngiting yun. Sana lumaki kang maligaya at magkaroon ng magandang buhay, hindi kagaya ng sa akin. Katulad ng ipinangako ng dalaga sa sarili, inalagaan niya si Clea sa abot ng kanyang makakaya. Mas kumayod siya sa pagtatrabaho para maibili ng mga pangangailangan ng bata. Sinisiguro niyang mababantayan niya ito kapag may libre siyang oras. Dahil doon, nagsimulang maging malapit ang loob niya kay Clea. Kaya hindi natuloy ang plano niyang dalhin ito sa bahay ampunan kahit 3 taon na ito. Bukod kasi sa umiiyak si Clea kapag gagawin niya yon, tila may nag-uudyok din sa kanya na huwag itong pakawalan. Pero kaya ko ba talagang maging isang mabuting ina? Tanong ni Teresa sa sarili habang nakatingin kay Clea. Nakasalampak ito sa sahig habang naglalaro. Kaya ko ba talagang magtiwala ulit na hindi mo ko sasaktan at iiwan kapag tuluyan ang napalapit ang loob ko sa'yo? Tila naiintindihan ni Clea ang tanong na yon dahil bigla siyang lumingon kay Teresa. Ngumiti ito at nagbigkas ng salitang hindi niya inaasahan. Mama! Natigilan si Teresa sa narinig. Nanlaki ang mga mata niya nang lumapit sa bata. Talaga bang tinawag mo akong mama? Mama! Muling sambit ni Clea. Humagikgik pa ito at pumapalakpak. Clea! Saad ni Teresa bago niyakap ng mahigpit ang bata. Kasabay noon ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngayon niya lang ulit naramdaman ang ganitong klase ng kasiyahan. Para siyang nakakita ng liwanag sa kanyang buhay matapos ang matagal na panahon. Dahil doon, naging buo na ang desisyon ni Teresa. Hindi na niya ibibigay si Clea sa bahay ampunan at mamahalin niya ito na parang tunay niyang anak. Mabilis na lumipas ang panahon. 10 taong gulang na si Clea. Masaya silang nagsama ni Teresa sa hirap at ginhawa. Dahil kay Clea, tuluyan ang tumigil si Teresa sa pag-inom. Kumuha rin siya ng iba pang sideline para hindi niya tipirin ang mga pangangailangan ng anak, lalo na't nag-aaral na ito. Dahil kay Clea, natuto ulit si Teresang magmahal at magtiwala. Nananalig siya sa pagmamahal ni Clea para sa kanya, na kahit anong mangyari, siya ang palaging pipiliin ito. Mama, nakauwi na po ako! Masayang saad ni Clea nang pumasok sa loob ng bahay. Nilapitan siya ni Teresa para kunin ang bag nito. Kumusta naman ang klase, anak? Okay naman po, Mama. Marami po akong natutuhan sa school. Saka magkakasama po kami ng mga kaklase kong kumain. Sagot naman ni Clea. Tinikman po nila ang luto mong cupcake. Ang sabi nila masarap daw po. Sabi nga ni Tita Mary, pwede raw po kayo magluto sa bakery nila. Ngumiti si Teresa. Totoo ba, anak? Kasi kung oo, papatusin ko talaga yan. Opo, Mama. Totoo po. Tumango ang bata, ngunit nawala ang ngiti niya nang may maalala.
Pero, hindi po ba ang dami nyo ng trabaho? Mapapagod po kayo lalo kapag kinuha nyo pa yon. Ay sus, anak ko, nag-aalala ka sa akin. Mahinang pinisil ni Teresa ang pisngi ng anak. Okay lang kay mama ang mapagod, basta maibigay ko ang gusto ng Clea ko. Ngayon, anong gusto mo? Yakap mo po mama. Kaagad na sagot ni Clea bago inunat ang dalawang kamay. Kaagad naman siyang niyakap ni Teresa, dahilan para lumawak ang ngiti nito. Bukod sa yakap ko, ano pa? Jollibee? Opo mama. Sige, magbihis ka na. Kakain na tayo doon agad. Saad ni Teresa at mabilis pa sa 4:00 nagpunta si Clea sa kwarto nito para magbihis. Matapos nga noon, pumunta sila sa Jollibee at habang kumakain, biglang nagsalita si Clea. Mama, sa susunod po, ikaw naman pong ililibre ko. Bibilhan kita ng bahay at mamamasyal tayo kung saan mo gusto. Nakangiting sabi nito, dahilan para mapatingin si Teresa sa kanya. Hindi mo kailangan magtrabaho, mama. Ako nang gagawa nun para sa'yo. Salamat, anak. Pero wag mo munang isipin ang mga bagay na yan, ha? Bata ka pa. Mag-enjoy ka muna. Ngumuso naman si Clea. Kasi mama, nakokonsensya ako. Palagi kang pagod na umuuwi pero kahit ganun, sinisiguro mo pa rin maayos ako. Syempre, anak kita At huwag kang makonsensya. Hindi kita inaalagaan para ibalik sa akin lahat ng ginagawa ko sa'yo. Ginagawa ko to kasi mahal kita. Naiintindihan mo ba yun, anak? Hinalikan niya ito sa noo. Opo, mama. I love you, mama ko. At kahit anong mangyari, ikaw ang the best mama in the world. Nakangiting sabi pa ni Clea. Halatang proud na proud ito. Kaagad tumulo ang luha ni Teresa nang marinig yon. Alam ni Clea na hindi siya tunay na anak ni Teresa. Ngunit sa kabila nun, itinuturing niya si Teresa na parang ito ang tunay niyang ina. I love you too, anak ko. O siya, kumain ka pa ng marami. Sagot ni Teresa bago ipinaghimay ng pagkain ng anak. Pagkatapos kumain, umuwi na silang dalawa. Ngunit natigilan si Teresa nang makita kung sino ang naghihintay sa labas. Kahit matagal ng huling pagkikita nila, alam niya kung sino yon. Hindi siya maaaring magkamali. Clea, anak, pwede bang pumasok ka muna sa loob? Utos ni Teresa sa kanyang anak. Sumunod naman si Clea ngunit napatigil siya nang kinausap siya ng babae na nasa tapat ng pinto nila. Hello, Clea. Ang ganda at ang bait mo namang bata. Salamat po. Clea, pagputol ni Teresa sa sasabihin ng anak, dahilan para manlaki ang mga mata nito. Ngayon niya lang kasi narinig na ganun magsalita ang ina at sa sandaling yon, nakaramdam siya ng takot. Pasok na sa loob. Dali-daling pumasok si Clea sa loob ng bahay at matapos nun, dumako ang tingin ni Teresa sa bisita. Anong ginagawa mo rito, Feli? Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Nakataas kilay na tanong ni Feli. At hindi mo kailangan takutin si Clea ng ganon. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. At ako pa talagang hindi nagbabago. Hindi makapaniwalang tanong ni Teresa bago itinuro ang sarili. Teka nga, sino ka ba para pangaralan ako ng ganyan? Hindi naman tayo magkaano-ano. Rumihistro ang sakit sa mga mata ni Feli. Ang sakit mo namang magsalita. Ikaw na nga yung pinuntahan ko rito. Alam mo na pala kung paano masaktan. Akala ko kasi pusong bato ka. Nagawa mo nga kaming iwan May diin, nasabi ni Teresa. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila pagkatapos mong umalis? Namatay si mama at papa dahil sa sobrang lungkot. Hindi sila makakain ng maayos. Hindi makausap. Laging walang gana. At parang gano'n na rin ako. Kaya nga nandito ako para bumawi sa'yo at sa anak ko. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Teresa sa narinig. Ano? Anak ko si Clea. Pag-amin ni Feli bago nangilid ang mga luha sa mga mata nito. Iniwan ko siya sa'yo noon kasi hindi ko siya kayang buhayin. Pero hindi na ganun ngayon. Kaya ko nang ibigay ang lahat sa kanya. Kaya kung ayaw mo makipag-ayos, ibigay mo na lang siya sa akin. Sarkastikong tumawa si Teresa nang marinig ang mga katagang yon. Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hanggang ngayon pala, ganun ka pa rin Hindi ka marunong umako ng responsibilidad mo. At anong tingin mo kay Clea? Isang bagay na kukunin mo lang kapag gusto mo na? Manigas ka dyan. Anak ko si Clea, wala ka sa posisyon para tanggalan ako ng karapatan sa kanya. Umirik ka lang, pero hindi ka nagpakaina. Sigaw na sagot ni Teresa. Umalingaw-ngaw iyon sa buong lugar. Ang kapal ng mukha mo?
Tinatawag mong sarili mo na isang ina pagkatapos mong iwan ang anak mo sa daan. At ngayon, babalik ka na parang walang nangyari? Hindi nakasagot si Feli. Nakaramdam siguro ng hiya. Lalo na't pinagtitinginan siya ng mga kapitbahay ni Teresa ngayon. Hindi ko siya ibibigay sa'yo kahit magkamatayan pa tayo ngayon. Mariing sabi ni Teresa at puno ng determinasyon ang mga mata nito. Ngunit ganoon din si Feli. Kumuyom ang kamao nito bago sumagot. Pwes, magkita tayo sa korte. At ganoon na nga ang nangyari. Isang araw, nagharap si Feli at Teresa sa korte dahil gustong bawiin ni Feli ang anak nito. Mabigat ang laban nila dahil sa batas, madalas pinapaboran ang tunay na ina. Ngunit hindi yun naging hadlang kay Teresa para lumaban. Humingi siya ng tulong sa iba't ibang tao, maging kay Felix na tumistigo para sa kanya. Na kahit masalimuot ang pamumuhay niya dati, nagawa niya pa rin magpakabuti para kay Clea. Dahil doon, hindi man si Teresa ang tunay na ina ni Clea, nagawa niya pa rin ipanalo ang laban. Mama? Biglang saad ni Clea habang tumatakbo papalapit sa ina. Kaagad niyang niyakap ito. Nanalo ka, Mama. Hindi na ako malalayo sa'yo. Oo, anak. Kahit anong mangyari, kahit paulit-ulit kong kailanganing gawin ang laban na to, paulit-ulit ko rin gagawin para sa'yo. Tuluyan na rin pumatak ang luha ni Teresa habang yakap-yakap si Clea. Ngunit napatigil siya nang may magsalita sa kanyang likuran. Ate Teresa, pakiusap. Gusto kong makasama si Clea. Pagtawag ni Feli sa kanya at base sa boses nito, mukhang galing din ito sa pag-iyak. Nanalo na ako sa korte at napatunayan nila kung gaano kakawalang kwentang ina dahil sa mga pinagagagawa mo. Kaya bakit nakikiusap ka pa sa akin ngayon? Umalis ka na? Diretsahang sagot ni Teresa habang matalim ang tingin nito. Ate, please. Biglang lumuhod si Feli at yumakap sa binti ng kapatid. Hindi ko naman siya kukunin sa'yo. Hindi ko na kayang gawin yon. Gusto ko lang siyang mabisita kahit paminsan-minsan lang. Kahit yun lang, ate. Tuluyan ang humagulgol si Feli nang sabihin iyon. Nakuha na rin ang awa mula sa ibang mga nanonood sa kanila. At ganoon na rin kay Clea. Mama, mukha naman siyang nagsasabi ng totoo. Saad ni Clea kay Teresa habang hinihila ang damit ng ina. Payag naman ako sa gusto niya, Mama. Bibisita lang naman po siya. Kaya, sana pumayag na rin po kayo. Huwag kang magpapautos sa kanya, Clea. Kasi, dyan siya magaling sa pagpapaawa. Sigaw ni Teresa habang nakakuyom ang mga kamay. Nanginginig na siya sa galit. Hindi siya makapaniwalang aabot si Feli sa ganitong punto at luluhod pa sa harapan niya. Mama, di ba ikaw ang nagsabi sa akin na huwag magpapabulag sa galit? Ang sabi mo, napakarami kong kakulitan na nagawa noon, pero paulit-ulit mo akong pinapatawad kasi mahal mo ko. Sambit ni Clea. Totoo naman yun, anak, pero wala ka na po bang pagmamahal na natitira para kay Mama Feli? Nang marinig niya ang tanong na yon, sabay na pahagulgol si Teresa at si Feli. Napagtanto nila kung gaano kabusilak ang puso ni Clea dahil handa pa rin itong magpatawad kahit alam niyang iniwan siya ni Feli noon sa daan. Sige anak, papayag na ako kung yun ang gusto mo. Gagawin ko ang lahat, basta ikasasaya mo anak. Lumuluha, ngunit nakangiting sagot ni Teresa. Dahil sa napagkasunduan, tuwing linggo, bumibisita si Feli kay Clea para makipagbanding dito. Binibilhan niya ito ng mga mamahaling laruan, dinadala sa magagandang pasyalan, at isang beses pa, dinala niya ito sa kanilang bahay. Do you like it here, anak? Tanong ni Feli kay Clea habang nakangiti. Kung gusto mo rito, pwede ka nang lumipat dito kaagad at sasabihin na lang natin si Mama Teresa mo. Talaga po? Sige po, siguradong matutuwa si Mama kapag nalamang dito na tayo titirang tatlo. Ha? Kumunot ang noo ni Feli. No anak, hindi siya sasama rito, tayong dalawa lang. Nalungkot ang mukha ni Clea. Kung ganun po, hindi na po ako sasama. Bakit naman? I mean, gusto mo siya kanina, di ba? Marami ring toys dyan sa loob. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Nagtatakang tanong ni Feli. Kahit marami akong toys, kung wala naman si Mama Teresa, hindi pa rin ako sasama. Walang pag-aalinlangang sagot nito. Hindi ako iniwan ni Mama Teresa mula noon, kahit pa nahihirapan na siya sa buhay. Kaya hindi ko rin yun gagawin sa kanya. Napangiti na lang ng malungkot si Feli nang marinig yon.
Pagkatapos ihatid si Clea pa uwi, kinausap niya si Teresa. Ito na ang huling beses na pupunta ako rito. Kahit anong gawin ko, wala na akong puwang sa puso ni Clea. Mas mabuti sigurong pabayaan ko na lang kayong dalawa. Sabi nito habang nakatitig sa sahig. Napailing si Teresa sa narinig, ngunit mas mahinahon ang ekspresyon nito ngayon. Malulungkot si Clea kapag narinig yan. Pati na rin ako. Pati ikaw, ate? Hindi makapaniwalang tanong ni Feli. Sa totoo lang, sobrang hirap kapag nakikita kita. Naaalala ko ang lahat ng sakit. Pero tama si Clea. Mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo. Kaya handa akong patawarin ka. Kaya sana, handa mo pa rin ipakita na karapat-dapat ka sa pagpapatawad na ibibigay ko sa'yo. Wika ni Teresa, bago niyakap ang kapatid. Ikinagulat yun ni Feli, ngunit maya-maya, tumulo ang kanyang luha bago yumakap pabalik kay Teresa. Ate, salamat at patawad sa lahat ng nagawa ko. Mula noon, namuhay silang tatlo ng masaya. Naibahagi rin ni Feli na kaya niya nagawang iwan noon si Clea ay dahil pinagbubuhatan siya ng kamay ng kinakasama. Tinakasan niya ang lalaki at hindi alam kung saan pupunta. Natakot siya sa magiging kinabukasan nilang mag-ina kung isasama niya si Clea. Kaya naman, mas pinili niyang iwanan ito sa bahay ni Teresa. Makalipas ang ilang taong pagtatrabaho bilang waitress, nakapag-asawa siya ng matandang foreigner. Isinama siya nito sa ibang bansa kung saan sila nanirahan hanggang sa binawian ito ng buhay. Malaki rin ang iniwan nitong halaga sa kanya at matapos makuha ang lahat ng iyon, sa kanya napagpasyang bumalik na sa Pilipinas. Binalik kanyang anak na si Clea pero hindi niya ito magawang lapitan kaagad, lalo na't nakikita niyang masaya naman ito sa piling ni Teresa. Gayunpaman, gusto niya ring makabawi sa anak pero hindi niya alam kung papaano. Akala niya madadaan sa pera at material na bagay ang humahawak ng kaso pero natalo siya. Dahil sa kagustuhan na makasama ang anak, nagawa niyang magpakumbaba at tanggapin ang lahat ng pagkakamali. Ngayon, natatamasa niya ang tunay na pagmamahal ng anak at kapatid na si Teresa. Ayon naman kay Teresa, hindi man siya nakapag-asawa, ayos lang. Sapat na sa kanya na masaya si Clea dahil dito na umikot ang mundo niya simula nang dumating ito sa buhay niya noon. Si Clea naman taus-puso ang pasasalamat sa kanyang Mama Teresa at Mama Feli dahil sa walang katumbas na pagmamahal na ibinibigay ng mga ito sa kanya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.